Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isang naririto na sa kani-kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah! Happy and blessed Sunday po sa ating lahat. Sabihin nga po natin sa ating katabi, Blessed Sunday kapatid! Amen. Tunay po na God is good and He will always be good in our lives. Maraming buwan na po ang nakalipas. Maraming panalangin ang sinagot ng Lord. Maraming pagsubok na ating pinagtagumpayan. Maraming pagpapala na ating napagtagumpayan. At isa po ang napatunayan natin na mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. Kailanman, hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan man. Kahit ano pong season, nasaan man tayong season ng ating mga buhay, tunay po na ang Diyos ay mabuti at palagit laging mabuti sa ating mga buhay. Kaya po sa oras na to, ibigay po natin ang the best na papuri, the best na pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Brother Fer sa opening prayer at ng worship team. Sige po, tayo po ay patuloy na lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon. Yes, so Lord, patuloy ka po namin pinupurit, pinasasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang mabuting linggo na pinagkaloob mo po sa amin. Kami po ay nanunumbalik sa inyong presensya, Panginoon. Yes, so Jesus, hallelujah. Dinadalangin ang iyong pagtanggap.
Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Yes, Jesus, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, minsan pa, Panginoon, maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, salamat sa umagang ito, Panginoon, na muli, Panginoon, na kami ay makakalapit sa iyo, makakasamba sa iyo, sa Espiritu at Katotohanan, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na bigyan mo na naman kami ng panibagong buhay, Panginoon. Salamat, salamat sa mga biyaya mo, sa mga pagpapala mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, na nandun ang kasabikan namin, Panginoon, na ikaw ay mapapurihan, ikaw ay masamba sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na batid mo, Panginoon, ang lahat ng laman ng aming mga puso, ng aming mga isipan, Panginoon. Lord, kaya sa umagang ito, Panginoon, Lord, patuloy kaming lumalapit, Panginoon, patuloy kaming nagpapakumbaba, Panginoon, Lord. Kung ano man ang karumihan na iyong nakikita sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, Lord, pakalinisin mo kami ng iyong dugong banal, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay pinatawad mo na kami, Panginoon. Lord, ganoon din, Lord, na ang dalangin na namin sa umagang ito, Panginoon, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang gumitna sa aming kalagitnaan sa oras ito, Panginoon, Lord. Hallelujah. Lord, lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, sa mga tutugtog, Panginoon, sa mga awit, Panginoon, Lord, sa MC, Panginoon, Lord, sa mag-operatory, Panginoon, Lord, at higit sa lahat, Panginoon, sa magmimensahe, Panginoon, Lord. Langisan mo ang kanyang labi, Panginoon. Ilagay mo lamang siya sa ilong ni Quran, Panginoon, upang ang lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay ikaw lamang ang papurihan, ikaw lamang ang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, sa oras na ito ay kumikilos ka na sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay may gagawin ka, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, alam namin maraming lalakas, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na maraming gagaling, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kami lumalapit, Panginoon. Patuloy kami nanalangin, Panginoon, na lahat ng aming pinagkukuhanan, Panginoon, ng mga pinansyal, Panginoon, Lord God, ikaw patuloy na mag-provide lahat ng pangailangan ng bawat isa, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na lagi kang nandyan, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, ipababayaan, mga Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, ang aming sasambahin, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Tunay nga po na sa umaga na ito, tayo'y pinagtagumpay na, tayo'y pinagpala ng ating Panginoong Diyos sapagkat inuna po muli natin siyang purihin at dakilain sa umagang ito. Kaya't muli po, ibigay po natin yung the best na papuri na para lamang po sa ating Diyos na buhay. Kaya tayo po yung hintang at tumawid sa presensya niya. Bawat
Yes, oh Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. In this place, oh God. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko.
Karapat dapat po kayong itaas, O Diyos. Karapat dapat po kayong papurihan, parangalan, at mababa po ang aming mga sarili. Dahil lamang sa inyong habag, grasya, kaya kami nakakahinga. Ora basa kakande. Thank you. Thanks for everything, O Lord. Dati po kaming ligaw. Ang buhay namin ay parang tupang ligaw, walang patutunguhan. Salamat, naging anak mo kami. Nakalalapit kami sa inyo ngayon. Direkta. Dahil nakasulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Tinatakan kami ng banal na Espiritu. Kanina pa lamang hinugasan kami ng dugo ni Jesus. Salamat sa kagandahang loob mo, gayon na lamang pagmamahal mo sa sanlibutan. Inialay mo ang kaisa-isa mong anak na sa Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo ang Diyos na hindi nagtatangi ng tao. Gusto mo pong maligtas ang lahat ng tao. Pilipino, ibang lahi, anumang kulay ng tao. Maraming salamat po. We are blessed, O Diyos. We release anointing of the Holy Spirit sa araw na ito, hindi lamang dito, sa buong katawan nyo. O Diyos, we speak healing, we release healing sa lahat ng mga may karamdaman right now, in the name of Jesus. Yung mga nasa tahanan, yung mga naririto, yung may mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso, sakit ng lalamunan, we speak healing right now in Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. I-touch nyo po ang buhay po ng lahat ng may karamdaman from head to foot. In Jesus' name. Salamat po kayo pong aming Jehovah Rapha, the great physician. Thank you for healing in Jesus' name. Physical, spiritual, emotional, mental, social, financial, we speak healing sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po. We speak life sa umagang ito. We speak restoration, revival sa puso ng bawat isa. I-restore nyo muli yung aming ugnayan po sa inyo. Narito man kami sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Salamat po, Diyos. We speak salvation sa araw na ito sa mga taong naghahanap ng inyong kalooban, sa mga taong may kalungkutan. We release yung kagalakan sa kanilang puso. Salamat po, kami po'y nakasamba, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. We are blessed. I-anoint nyo ang bawat isa sa amin. Pahiran nyo po na inyong langis. Bawat nakakonect dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat sa Holy Spirit na malayang dumaloy ngayong umaga. Ako po'y instrumento lamang at mangyari po ang inyong kalooban. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Glory to God. Sabihin niyo po sa katabi niyo, masaya ako dahil narito ka. Yeah. Amen. Salamat po sa worship team. Tayo po'y nakasamba. Kaya tayo nilikha ng Diyos para mahalin natin siya. Kaya sinasamba natin siya, pinupuri natin siya. Dahil isang pribilehiyo na mabuhay tayo sa mundong ito. May hininga tayo, may lakas. Kaya isa pong napakalakas sa palakpak po sa Panginoon. Sa lahat po na nakakonect dito, mga nasa ibang bansa, narito sa Pilipinas. So good day po sa atin lahat. Salamat sa patuloy niyo pong pag-share. At nakakabawas tayo sa suliranin ng 8 billion tao sa buong mundo. Ang panalangin ko, Lord, i-anoint niyo po kami. Lagi ko pong prayer sa church, mga manggagawa. I-anoint niyo po kami. Makabawas man lamang kami sa suliranin ng 8 billion tao sa buong mundo. Diba, napakasarap po maging channel of blessing po tayo. Kaya po, dahil ang kailangan talaga ng tao ay walang iba kundi si Kristo. Kagaya po ng ating inawit. Sapat na kapag nagkaroon ng personal na relasyon ang tao kay Kristo. Kaya hindi pa huli ang lahat. Sa mga nakikinig po sa live stream, nasa ibang bansa man kayo, naririto, pwede po tayong magsimula po ulit. Ang Diyos po ay nakatingin sa future, hindi po sa nakaraan. Sabi nga ni Pablo, hindi ko inaaring ako'y ganap. Di ba? Sabi niya doon sa Philippians 3:12-16, hindi ko inaaring ako'y ganap na.
Pero ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan. At sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Ganyan ang dapat maging kaisipan ng matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang, ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Kaya sabihin mo, magpapatuloy lang tayo. Pinalaya na tayo ng Diyos. We speak freedom sa oras na ito. So ngayon pong umaga, ang topic natin ay divine assignment. Yan. Hello. Meron talaga tayong mission. Sabi mo sa iyong katabi, may mission tayo dito sa lupa. Mission mula sa Diyos. At ito po ang kailangang madiscover ng 8 billion tao sa buong mundo. Madiscover ng mga tao. Kasi hanggat hindi po ito nadidiscover, ang tao walang focus. Kasi hindi nila alam yung kanilang mission. Hindi nila alam kung bakit sila ipinanganak sa mundong ito. Bakit sila ay isinilang. Bakit sila ay narito sa mundong ito. Ang totoo niyan, may divine assignment. Amen? Kung ang assignment po ng ibon ay lumilipad, amen? Kung ang assignment po ng isda ay lumangoy, kung ang assignment po ng araw ay magbigay ng liwanag, tayo po mga tao ay special sa nilalang ng Diyos. Ang sabi po sa Genesis 1:26, nilalang tayo ayon sa ating wangis. Kaya naman, di ba, kung ang ibon alam ang kanyang layunin, lalo na tayong mga nilalang ng Diyos, kawangis niya, ang dapat alam natin yung ating assignment. Sabihin mo sa katabi, dapat alam mo yung assignment mo. Divine assignment. Mission mula sa Diyos. Alam niyo po, nung wala pa po akong relasyon sa Diyos, siyempre, hindi ko pa alam yung assignment ko sa buhay. At 23 taon yun. Pinipilit kong masatisfy ang aking sarili sa sarili kong pamamaraan. Minsan, bumabangka po ako sa inuman. Amen? At minsan, nag-uubos po ako ng oras sa sugalan. At hindi po ako marunong magno. Ayaw kong saktan ang damdamin ng tao. Ayaw kong mapulaan ng tao. Ayaw kong sasabihin sa akin ng tao. Kaya kahit mali, sinasamahan ko. Amen? At nung hindi ko pa alam yung assignment ko sa Diyos, nasasako po ako ng plano ng ibang tao. Nadidiktahan ba ako? Hindi mo nga alam yung purpose mo Hindi mo alam yung assignment mo wala kang focus. Kung saan ka mapadpad. Amen? Pero ngayon pong nagkaroon na po ako ng relasyon sa Diyos, alam ko na ang aking assignment. Amen? Mahalaga po ito. Alam niyo po, kaya ko ito nikakwento sa inyo ay malalim po yung pinagdaanan ko rin bago ako nakakilala kay Lord. Naranasan ko po 6 months. 6 months, hindi ako umuwi sa amin. Nasa Pilipinas lang ako. Walang balita. Hindi pa uso nun ng cellphone. At wala silang nababalitaan tungkol sa akin. At siyempre, hindi ko pa alam yung assignment ko Kaya kung saan ako napapadpad. At nung naisipan ko umuwi, hindi muna po ako dumirekta sa tatay at nanay sa bahay. Pumunta muna po ako doon sa tiyahin ko. Yung po ngayong tiyahin ko ngayon, mga 90 na yata, 89 o 90 years old na ngayon. Buhay pa siya. Siya po yung, bagaman hindi namin siya kapisan noon sa bahay, pero siya na-born again sa ibang lugar. At di ko alam, siya pala yung nananalangin din sa amin. Nung ako po ay sa kanya muna nagpakita, nakita ko po ay umiyak siya ng umiyak. Amen? Umiyak po siya ng umiyak. Basta umiyak lang siya, hindi siya nagsasalita. Siyempre, ako'y nagmo-monitor. Baka tatanong ako, baka galit sa akin ng tatay, baka galit sa akin. So sabi niya, Tuto, sa Batangas, matagal ka ng pinahuhulaan. Sabi raw po ng manghuhula, ay nasa parteng kanluran ako. Pero wag po kayo magpapahula, ha?
Pagka ang isang born again, pagka ang isang Kristiyano nakakilala, huwag na po kayong lalapit sa mga manghuhula. No? Kasi sabi sa Jeremiah 29 verse 11, ang Diyos lang talaga nakakaalam ng mga plano sa atin. Amen. Naikakwento ko lang ito noon kasi hindi pa ako Christian. Ang mga magulang ko hindi pa Christian. Tsahin ko lang. So sabi niya, pinagpahulaan ka. Tuwing makakapanood sa TV ng mga balita sa bus, may nasaksak, ay ikaw ang nag-aalala yung nanay mo na tatay. So, ganun po. Amen? Kasi hindi ko pa nga alam yung assignment ko sa buhay. At ako po yung may naging barkada, 2. Isang taga Tanawan din, ibang barangay, at isa taga Santa Rosa, Laguna. Alam niyo po yung 2 kong barkada ngayon, patay na. Amen. Yung isa ay binarel, yun namang isa ay sinaksak. Kasi ang hawak niya ay gulok, bayaw pa niya nakapatay sa kanya. Amen. Yung bayaw naman niya, ang hawak ay balisong. Pagka pala nagpangbuno, pagka pala nagpangdikit, talo pala yung gulok. Amen? Talo yung mahaba. Amen? So, to make the long story short, yung 2 kong kaibigan ngayon, patay na. Kanina habang sumasamba, sabi ko, napakabuti ni Lord. Amen? May assignment pala ako. No, hindi ko po pinangarap magpastor. Dinala lang ako ng Diyos dito. Kaya po, bawat isa po sa atin ay may assignment. Amen. At yun po yung ating pag-aaralan. Divine assignment. Ano ho? At meron pong isang karakter sa Biblia na nakaalam ng assignment niya sa buhay. Ito naman ay kilala nyo na. Ano ho? Siya isa ring katulad nating tao. Isang pangkaraniwang tao din lamang siya. Na naging instrumento para magkaroon siya ng assignment. At may mga taong mailapit sa Diyos. May mga taong maligtas. Ang pangalan po niya ay Maria. Amen? So, may siyang katabi, Maria. Sabi po rito sa Lucas chapter 1, verse 28 hanggang 31. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, ang pangalan po ng anghel na ito si Gabriel. Amen? Sabi mo sa katabi, Gabriel. Nandiyan ba si Gabriel? Amen. So, glory to God. Si Gabriel ay messenger ng anghel. Ano pa? Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-dugot ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Amen? So, si Maria, alam naman natin yung istorya po nito. Ano ho? At atin pong iisa-isahin yan. Ano ho? Ano ho? Sabi dito, what are the benefits when we do our divine assignment? Ano po? Ano ang magiging benepisyo kapag ginawa natin ang mission mula sa Diyos? Amen? Kasi tayo, sa totoo po, nasa tiyan pa tayo ng ating ina. Sabi po sa awit 139, verse 13 to 16, hinugis na tayo. Pati po sa verse 16, pati taon natin, siya po ang nakakaalam. Diba? Kaya, kung sino lumikha sa atin, siya mag-aayos ang buhay natin. Kailangan siya maging master natin. Kasi may assignment tayo eh. Amen? So, ano ang magiging benepisyo kapag ginawa natin ang misyong mula sa Diyos? Number 1, fulfill the plan of God. Yan. Para maisakutuparan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. Yan po yung laging sinasabi ni Rick Warren eh. May purpose ang Diyos sa atin, kaya tayo pinanganak sa mundong ito. No? Tingnan niyo po, ang karakter natin dito ay si Maria. Sabi po doon sa Lucas 1:38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyayari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel.
Ano ho, nagkaroon pa dito ng kaunting paliwanagan kasi naguguluhan si Maria Sabi niya sino ako? Hindi naman ako karapat-dapat. Tapos may boyfriend siya. Diba? Napakahirap na maglilihi ka. Tapos may boyfriend ka. Amen. Hello? Pero maliwanag ang plano ng Diyos kay Maria. Gagamitin lamang siyang kasangkapan para maisilang ang ating tagapagligtas. Imagine nyo kung si Maria ay hindi nakumbinse ni Anghel Gabriel. Wala po tayo dito. Amen? Sabi mo sa mga katabi, wala tayo dito. Yung mga mananampalataya. Amen? Pero sinakripisyo niya yung kanyang boyfriend. Bagaman nung una, hindi maunawaan ni Jose. Pero bandang huli, napaliwanagan siya. Kasi si Jose ay may takot din sa Diyos. At ang nasa isip ni Jose, hiwalayan ng lihim si Maria. Pero, kinausap din siya ni Anghel Gabriel. Amen? Kaya po, walang bagay na mahirap po sa Diyos. Gusto niya talaga na magampanan niya yung assignment natin. Ano ho? Sabi rito, how to fulfill the plan of God in our life. Ano ho? Siyempre, ito'y Maria's response. Una, number 1, naniwala po si Maria. Amen. Kaya napakahalaga po ng paniniwala sa salita po ng Diyos. Sa panahon natin ito noon, anghel. Pero ngayon, sa season natin ay salita na ng Diyos. At ang tanong ng 8 billion tao sa buong mundo, nung 118 milyong Pilipino, paano ko ba malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Basahin mo ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, si Maria ay naniwala. Pangalawa, tinanggap niya, receive. Ano ho? So, kaya tayo ay naligtas, naniwala tayo na si Jesus ang tagapagligtas. Naniwala tayo sa mga ngaral, naniwala tayo sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. At tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon kasi magsisimula yun Amen? At pangatlo, protect. Siyempre may relasyon na tayo sa Diyos. So kailangan ingatan po natin at alagaan yung relasyon natin sa Panginoon Jesus. Kasi pipilitin ni Satanas siya na masira. Gagawin niya ang lahat ng paraan. Kaya lagi gas na dito yung mga katuroang panalangin, intimacy, secret place, altar. Kasi may relasyon tayo sa Diyos Salita ng Diyos, pagsamba, di ba? Mga basic po yan So, ingatan natin. Kasi yung nakakaalam ng assignment sa Diyos, may relasyon talaga yan. Pagka wala ka talagang intimacy, hindi mo alam yung assignment mo. Hindi mo alam yung purpose mo sa buhay. Amen? Pangapat, siyempre, kay Maria, naniwala siya. Receive, nagbuntis siya. Dala-dala niya yun, 6 months. Pero iningatan niya yun. Kanyang pinoprotektahan. Di ba? At pang-apat, delivered. Pinanganak niya. So, sa atin, may relasyon tayo sa Diyos, i-deliver natin ang mabuting balita. Dalhin natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Pinaglihi, pinanganak, so i-deliver natin. Amen? Grabe nga si Maria at Jose kasi alam ni Herodes na ang ipinanganak, katapat niya. Kasi si Jesus, katotohanan. Si Herodes, sumisimbolo kay Satanas, siya ay kalaban ng Diyos. At iba, ipinapapatay na po si Jesus noong bata pa. Nadamay nga po yung maraming bata noon. 2 taong bata pababa, kailangan itumba, patayin.
Pero iningatan ni Maria at Jose. Nagpunta sila sa Egypt para protektahan yung bata. Kung hindi nagsakripisyo si Maria, kasama yung kanyang boyfriend, wala tayo. Sabi mo sa katabi, wala tayo dito. Isa pong napakalakas na palakpak po sa Panginoon. Amen? So, yun po yung how to fulfill the plan of God in our life. Ano ho? So, mabilis lang po ang mensahe ko. Ano ho? Number 2 na tayo. Yan. So, una po ay sabi doon para po mapulfill yung plano ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ang design talaga sa atin ng Diyos, ito po yung assignment natin ay multiplication. Ano ho? Number 2 na po tayo, paki-plus. Yan. Multiplication. Tayo, hindi para si Maria, nag-multiply si Maria. Amen. Tayo po ay binigyan ng Diyos ang assignment. I-duplicate talaga natin ng ating sarili. Amen? Yun yung dahilan. Kaya hindi tayo nilikha para mag-isalaan tayo. May mga taong maliligtas, may mga taong mapapagpala, may mga taong lalakas, gagaling. May mga taong yayaman dahil sa iyo. May sa iyong katabi, dahil sa iyo. Amen? So, kagaya ni Maria, tingnan niyo po, basahin po natin sa Lucas chapter 2, verse 6 to 7. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang keyword dito, nanganak. Nag-multiply na si Maria. Amen. Actually, pagka inaral nyo talaga yung Bible, si Maria po, si Jesus po, meron pa siyang, pagkatapos niya ipanganak, meron pa siyang 4 na lalaki na kapatid. At may mga babae. Yung babae lang, hindi na po binanggit kung ilan. Pero maliwanag po mga kapatid niya, pagka binasa niyo po yung Mateo, chapter 13, verse 55 to 56, ang mga kapatid po niya ay sina Santiago. Ibang Santiago po ito, hindi po yung kasakasama ni Juan to, ni Pedro. No? Kapatid to ni Jesus sa laman. Kasi sa Bible, magkakaparehas ng pangalan eh. Jose, Simon, at Judas. Ito pong Judas na ito, hindi rin po ito si Judas na Iscariote. Ito po ay mga manggagawa din ng Diyos. Kapatid po ito ni Jesus. At tapos may mga kapatid din siyang babae. Ano ho? Mababasa niyo po yan sa Mateo 13, verse 55 to 56. Kaya, nagmultiply si Maria. Kaya hindi po virgin si Maria. Amen. Sabi mo sa katabi, hindi virgin si Maria. Amen. Marami siyang anak. Hello. At siya ay isang ordinaryong tao lang, kagaya din natin, na ginamit ng Diyos na instrumento para maging bahagi ng pagliligtas ni Jesus sa sangkatauhan. Pero ginagalang natin siya kasi isa siyang banal. Amen? At siya ay nangangailangan din ng kaligtasan kagaya natin. Amen? At siya ay sumampalataya din na si Jesus ay tagapagligtas. Kaya nga, nakumbinsi siya ni Anghel Gabriel ang dadalhin mo ay magiging tagapagligtas. Pero hindi ka magkakaroon ng binhi ni Jose. Yuyung-yungan ka ng banal na Espiritu. Amen? Kaya nga po si Jesus ay walang binhi ni Jose. Siya ay banal. Kasi siya po yung maglilinis ng kasalanan ng sangkatauhan. Amen? Sabi dito, how to multiply ourselves. Paano ba dadami yung ating sarili? Siyempre, ito naman ay pangkaraniwan dito, intentional soul winning. Ito po kasi yung Great Commission sa atin pong mga
mananampalataya. Ano ho? Lahat. Sabi mo sa iyong katabi, lahat. Siyempre, di ba, alam mo na yung assignment mo, may relasyon ka na sa Diyos. Binabanggit po doon sa Mateo 28:19-20, sa lahat na po ito ng may relasyon kay Kristo. Sa lahat na po ng tumanggap kay Jesus. Sa lahat na po ng naging anak ng Diyos. Sa lahat po ng nakasulat ng kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa lahat po ng tinatakan ng banal na Espiritu. Ang sabi doon, humayo kayo sa buong sangkatauhan. Ipangaral nyo ang mabuting balita. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa akin. Yan po yung Great Commission. Ano ho? Na kailangan po na ginagawa po ito ng mananampalataya. Kaya nga may pag-aaral tayo dito ng School of Evangelism. Ang purpose ng Diyos sa atin, multiplication. Amen? At nung nakaraang Wednesday, pinag-aralan po natin na ang tao po may dalawang nagagawang kasalanan. Ano? Ito po, may makukuha kayo dito. Kayo nakikinig dito at sa live stream. Ang tao may nagagawang dalawang kasalanan. May tinatawag po kasing sin of commission. Lalo na po sa mga mananampalataya. Pag sinabing sin of commission, ay alam mo yung bagay na mali, ginagawa mo. Sin of commission yon. Ang sabi po sa Exodo 20 verse 13, huwag kang papatay, pero pumatay ka. Ang tawag doon ay sin of commission. Alam mo yung isang bagay, alam mo na yung katotohanan, nakakilala ka na kay Lord, pero ginagawa mo pa yon, alam mo nang mali yon. Ang tawag doon, sin of commission. Yun namang sin of omission, ito naman po yung alam mo na yung tama. Alam mo na yung tama, ngunit hindi mo ginagawa. Amen? Ang sabi po doon sa Santiago 4:17, ang lahat na nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, nagkakasala. Amen? Mga simpleng example. Halimbawa, yung pagkukulang sa pasasalamat sa Diyos, pag hindi natin ginagawa yan, nagkakasala tayo. Amen? Kasi, ang utos ng Diyos kasi ay pasalamatan natin siya. Yung hindi pananalangin, pagkukulang sa hindi pananalangin, kasalanan din po yun. Kaya lagi nga sinasabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, kay Juan Santiago, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? Manalangin kayo upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Di ba, binabanggit niya palagi kasi tuwing mananalangin sa Jesus, yung tatlo kasing yung close sa kanya yun eh. Kaya lang, pagkatapos mag-pray ni Jesus, nakikita niya tulog. Pagbalik niya, tulog pa rin. Lagi niyang binabanggit, manalangin kayo para huwag kayong madaig ng tukso. Kaya, yung sin of omission, pagwawalang bahala. Alam mo yung dapat gawin, ngunit hindi mo ginagawa. Parang ganito, yung pag-share po. Kasi po, pag hindi tayo nag-share, baka isang araw umiyak ka. Ang dami po ngayon namamatay. Nag-uusap nga kami ni Kuya Arnold kahapon. Sa Bisal daw ay 6 na. Amen. Hello. Ngayon, mahalaga kasi ma-share po natin yung gospel kasi yan po yung Great Commission, intentional soul winning. Hello. Ang sabi po sa aklat ng Ezekiel, tao, ginagawa kitang bantay. Sabihin mo lahat ng sasabihin ko bilang babala. Kapag ang isang tao ay nagkakasala, hindi mo sinabihan, sisingilin ko sa kanya, sisingilin ko sa iyo yung dugo niya. Pero, kung sinabihan mo at hindi siya nakinig, wala ka ng pananagutan. Kaya nga po, yung hindi natin pagbabahagi ng mabuting balita, sin of omission din yan. Sabihin mo, mag-share na ako. Totoo po ang langit at impyerno. Naalala ko po noong
Ngayon naman po ay yung bayaw ko po ay Christian na rin at mainit po sa Panginoon. Nung doon sa family po namin, ako pa lang yung Christian noon. Talagang in love na ilab ako kay Lord, sinisiran ko yung mga kapatid ko. Tapos tong bayaw ko, shoutout po dyan sa Batangas, kahit po marinig niya. Pero ngayon naman, born again na siya. Nakakilala na siya kay Lord. Nung ako po yung nagsishare, sinisiran ko mga kapatid ko, kamag-anak ko. Siya po yung nagtatrabaho. Ang trabaho niya ay table manager sa wedding. Amen? So ngayon, magsishare ako. Tapos pag uuwi niya, lingguhan siya kung umuwi, may dala siyang manok. Yung pong, parang mga olive na manok, yung bang mga lechon. Tapos may donut. Kaya ang bilis niyang mag-ipon ng tao. Tapos siya ang bangka sa inuman. Yung mga tsuhin ko, pinsang ko. Kaya lungkot na lungkot ako noon. Pero sabi, pray lang ako ng pray. Sabi nung pastor na nagme-mentor sa akin, huwag kang susuko. Pag-pray mo lang. Pinag-pray ko po, sabi ko, Lord, kung maaari po, tanggalin mo siya sa trabaho doon sa wedding. Alam niyo po, answered prayer ako. Talagang natanggal siya. Siya po ay nautical at hindi lang siya makasakay sa barko. At dumating sa punto na nag-security guard po siya. Talagang kumuha po siya. Wala natira sa kanya kundi ang binabasya talaga ng Diyos. At ako po noon nag-apply sa abroad, natanggap agad ako kasi ang kumuha sa akin kapatiran. Pag-alis ko, pinadala na po sa akin yung pinadala niya po yung papel. Sabi niya, bayaw, pag nandoon ka, kunin mo ako. Amen? Yun po yung naging pagkakataon na masirang ko siya. At 1 year, nakuha ko po siya. At kahit nga po doon sa Saudi, kasi 2 grupo po doon ng Pilipino diyan sa aming accommodation. Grupo po ng mga maglalasing, yun namang isa ay grupo ng mga sumasamba sa Diyos. Pero mahal natin sila. No? Ito yung real talk. Ano? Ito po yung patotoo. No? Kaya kung naman kinukwento yung bayo ko ay nakakilala na kay Lord ngayon. At alam niyo po, nung siya pumunta doon sa ibang bansa, hindi pa siya Christian. May baon pa siyang isang pakiting Philip na sigarilyo. Ngayon, yung pong gwardiya po doon sa aming accommodation, kaibigan ko, Pakistan. Sabi ko, Sadik, yung kakong bagong dating, kukunin ko. Kasi hindi po doon sa kwarto ko So, kinuha ko siya. Sa ibang kwarto siya napunta. Sabi ko, kukunin ko. Kinuha ko. Doon po yung nagsimula. At ngayon po, nakakilala na po sila sa Lord. Maraming pagsubok na pinagdaanan, pero nagtapos din sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya nga, mag-share tayo kasi pag hindi tayo nag-share sa ating mga pamilya, kamag-anak, pagka po may nangyari, tapos saka tayo iiyak, tapos pagka sa patay, ang ganda ng sasabihin, napakabait niyan, mabuting, wala akong narinig na negative Sa pagka yung parangal na, di ba? Mas masarap po na namatay yung tao na kahit ba sa huling sandali nakakilala siya kay Lord. Di ba? Ang sarap noon. Kasi wala naman talagang perfect na tao Kaya tayo ay dumadalo sa church. Ako, tayong lahat. Binabago tayo ng Diyos. Pero iba po yung hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi po sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Sinisikap natin gawin ang kalooban ng Diyos. At tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Hindi talaga nating kayang baguhin ang sarili natin. Ako nga, iniyakan ako ng inay. Hindi po ako nabago Ang nabago lang ako, ang alam ko, na-encounter ko si Jesus. Doon yung nagsimula. Amen? Kaya po, number 1, intentional soul winning. Yan ang dahilan. Yan ay isa sa assignment natin. Sabi mo sa katabi, isa yan sa assignment natin.
Ano, Great Commission yan. Pangalawa po, itong equipping. Pagka sinabing equipping, tuturuan natin. Pagkatapos maligtas nung tao, alagaan natin. Talagang papayuhan natin, i-guide natin kasi parang bata yan na mahina pa yun. At yan ay aagawin ni Satan. Kasi alam niyo po si Satanas, ang goal niya talaga, sirain ang buhay natin. Wasakin. Patayin. Amen? Hello? Ay pagka sa isang pamilya walang nananalangin, ay kawawa. Kaya yung sa isang pamilya, kailangan may makikipaglaban doon. Amen? Para bang si David, ako po ang lalaban sa kanya. Huwag po masiraan ang loob nyo. May willingness. Kailangan may mga David na magtatanggol. Hindi susuko. Takot ng lahat yung mga sundalo, takot na pati hari. Pero meron siyang pusong puspos ng banal na espiritu. Amen? Kasi alam niyo po, ang laban natin ngayon, ang hahasa sa ating kakayanan bukas. Amen. Uulitin ko po. Ang laban natin ngayon, ang hahasa sa ating kakayanan bukas. Kaya yung mga pagsubok nating pinagdadaanan, piniprepare ka para pag kinaharap mo na si Goliath, kayang-kaya mo na. Bakit? Nakapatay na ako ng leon. Sabi ni David, nakapatay na ako ng leon, nakapatay na ako ng oso. Kaya yan si Goliath na yan, patutumbahin ko rin yan. Amen? Kaya po, may assignment tayo Sabi mo sa katabi, may assignment tayo. Kaya yung equipping the sense, ang sabi dyan ni Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, pakanin mo aking tupa. 3 beses yun. Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, alagaan mo aking tupa. Amen? Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, pakanin mo aking tupa. Kaya tayo po'y iniligtas, may karanasan para mag-disciple din tayo. Manganganak ka. Magmumultiply ka. Maniwala po kayo. Hindi tayo sa sarili laan natin. May pamilya tayo, kaya nga sabi sa Acts 1:8, magiging saksi tayo. Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulong daigdig. Hindi lang ang pamilya natin. Marahil, nasama na natin ang ating pamilya. Jerusalem po yun. May mga kamag-anak pa tayo. Amen? May mga kaibigan pa tayo. Kaya yung isang kaibigan ko na nagpakamatay naman, nung ako po'y nasa Saudi noon, umiyak po ako nung mabalitaan ko kasi para na-konsensya ako na may kulang ako. Hello? Yun po, kaya laang po nagpakamatay yun kasi pangarap niya ay mag-Marines. Ngayon sa training, tinubig po yung baga. Dinala sa Biluna. Hindi natupad yung pangarap niya. Kaya umuwi sa kanila at nakangiti siya. Ang laki lalaki Pero, isang araw, nagpaalam sa nanay niya na magbubumba ng bataw. May plano pala siya. Uminom po siya ng Polydol. Kinabahan po yung nanay niya kasi hapon na wala pa. Pinasundo doon sa isang kapatid. Nakita po, bumubula na po yung bibig. Di ba? Ako po umiyak noon. Kasi talagang kaibigan ko po yun. Kaya tayo'y buhay pa, may assignment tayo.
na dapat po nating i-share. Hello? Sa totoo, hindi po tayo, mahal ko po kayo, hindi tayo taga-upo lang. Talagang, ako dati ganun din. Akala ko, okay na ako, nag-opening prayer ako, okay na yung ako ay dumadalo, sumisimba. Pero, ang assignment talaga natin, magmumultiply po tayo. Pero hindi natin kaya kung wala ang banal na Espiritu. Ang Holy Spirit po yung tutulong po sa atin. Para mga taong konektado sa atin, maipasa natin yung tinanggap nating relasyon sa Diyos. Kung ikaw ay dati may sakit, nag-50-50 ka, nabuhay ka, yun na, i-share mo. Share mo yun, napakabuti ni Lord. Dami mong pinagdaan ng pagsubok, buhay ka. I-share mo yun. Kaya nga kanina habang sumasamba ko, naalala ko po yung mga nakaraan ko. Amen? Kasi naalala ko yung kabutihan ng Diyos. Sabi ko, grabe si Lord. Habang kanina sumasamba tayo, ay pinaalala sa akin ni Lord. Pati po yung mga kaibigan ko na ngayon po ay nasa sementeryo na. Kaya pala, may assignment tayo. Kaya sabihin mo sa katabi, may assignment ka. Number 3, interceding others. Mag-pray tayo. Kasi sabi po doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4, ipanalangin natin ang lahat ng tao. Ipanalangin natin ang mga namumuno. Dahil ang gusto po ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Basahin niyo yung verse 4. Gusto po ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Gusto niya iligtas. Kahit public enemy number 1 niya ng Pilipinas. Kahit yan na yung wala na makakontrol dyan. Para bang itong lalaki na nakatira sa sementeryo, doon sa Mark chapter 5, na meron siyang nakatira sa katawan niya ay 2,000 masamang espiritu. Siya ay wala ng damit, nakakadena. Ang sabi ng Biblia, wala nang makasupil sa kanya. Pero dumating si Jesus. Nung dumating si Jesus, nagpatira pa po yung mga demonyo. Amen. Sumuko. Ang ginawa ni Jesus ay pinalayas. At yung 2,000 masamang espiritu, nagpuntahan doon sa mga baboy. Amen. 2,000 baboy doon pumasok. Kaya nagalit po yung negosyante. Amen. Pero yung tao po lumaya. Amen. Yung tao na nakita ng mga tao na may damit na. Tapos matino na ang isip. Himala. Nagtaka po yung bayan, yung barangay. Sabi ng mga tao, di ba ito yung nakatira sa sementeryo? Doon na nauulanan, doon na naaarawan. Kung sa henerasyon natin, doon na nagpapasko, doon na nagbabagong taon. Pero ngayon, matino na. Sabi po ng lalaking ito, mababasa niyo yan sa Mark chapter 5. Sabi niya kay Jesus, sasama ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Pero ang sabi po ng Panginoon Jesus, huwag ka nang sumama sa akin. Puntahan mo ang mga kamag-anak mo. Sabihin mo sa kanila kung paano ako nahabag sa iyo. Yung isang tao na dati masama, naging evangelist. Amen? Bakit? Kaya nga sabi ko, ang Diyos ay hindi sa nakaraan natin tumitingin sa future. Kasi nga, pag ang tao walang relasyon kay Kristo, wala siyang kalaban-laban sa dyablo. Pero kapag ang tao ay nagsimulan tanggapin si Kristo, yan ay yung simulan ng kanyang tagumpay. Makakaroon siya ng spiritual authority. Amen? At siya ay pupuspusin ng banal na espiritu at magiging conqueror siya. At marami siyang maakay na kaluluwa. Yung lalaking iyon ay naging evangelist. Ang dami istorya sa Biblia na pinaparatangan ng mga tao. Kinukondemna ng tao. Hinuhusgahan ng tao. Pero naging mga lingkod ng Diyos. Bakit? Ay, ang Diyos ang lumikha sa atin eh. At may assignment tayo. May ipinapagawa ang Diyos sa atin. Kaya dapat tayo nagpe-pray lang. Amen. Hindi natin pwedeng kuhanin ng tao. May purpose ang Diyos sa kanya. May assignment siya. Sabi mo sa katabi, may assignment siya. Amen? Wala namang karapat-dapat. Ako nga po eh. Hindi naman ako karapat-dapat. Tayong lahat. Pero nahabag lang ang Diyos sa atin.
Kaya naikukwento natin yung pinagdaanan natin kung paano nahabag ang Diyos sa atin. Amen? Kaya palakpakan natin ang Diyos. Amen. Ayan. Gusto ko lang i-mention ito. Kasi bilang mga nakakilala na kay Lord, may tanong dito eh. Ano ang pinag-uubusan natin ngayon ng oras at pananalapi? Number 1, yan bang pinag-uubusan natin ng oras at pananalapi? Yan ba ay nagpapatala sa atin? Amen? O yan ba'y nagpapapurol sa atin? Hello? Ibig sabihin, ang assignment talaga natin, ang heartbeat ng Diyos, kaluluwa. Kaluluwa po. Mahalaga sa Diyos ang kaluluwang naliligtas. Hindi po masamang yumaman. Pero kung mayaman ka at hindi mo ginagamit ang tinatangkilik mo para may mga kaluluwang maliligtas, hindi po yun ang kakumplentuhan ng buhay. Ang buhay natin, hindi lang tayo puporma sa mundong ito. Kaya tayo biniles ang tibok ng puso ng Diyos. Ang assignment natin, may mga kaluluwang mailapit tayo. Yan ang tibok ng puso ng Diyos. Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, pakanin mo ang aking tupa. Kung mahal mo ako, alagaan mo aking tupa. Hello? I speak compassion sa atin po lahat. Sa mga nakikinig. Hello? Hindi po masamang mag-aral, magnegosyo, mag-ibang bansa. Magiging masaya lamang ang buhay natin. Di ba pagka po tayo nakapaglapit ng kaluluwa? Nakapag-invite tayo? May tao tayong nadala, masaya tayo. Amen. Ako nga po, yung mga nagme-message sa akin sa messenger, hindi ko, sa dami, hindi ko na matugunan lahat. May mga nagme-message sa akin, hindi ko kilala. Pero, sinasabi ko lang, minsan nga, kahit hirap na po akong mag-type. Sabi ko, pumunta ka na lang doon sa church. Amen? Kasi siyempre, di ba, oras din yun. Pero mahal natin sila. Nagtatanong sila, papaano ba lumalim sa Diyos? At yung iba, hindi naman natin natutugunan lahat sa pinansyal. Kasi, sabi nga ni Pedro, pilak at ginto, wala ako. Pero, sa pangalan ni Jesus, may bibigay ako sa iyo. Lumakad ka. Minsan, ang buhay po natin, ang daladala natin talaga yung anointing, yung kapangyarihan. At yun talaga naman ang pangunahing pangangailangan ng tao. Kapag ang isang tao nagkaroon ng relasyon sa Diyos at ginamit ka, hindi kayang tumbasan yung naibigay mo sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, dinaanan ko po yun kasi po, kailangan talaga na i-impart natin, i-duplicate natin ang ating sarili sa mga kaibigan natin kakilala. Dahil, lagi nababasa natin sa Facebook, ang pinakamagandang desisyon mo sa buhay ay yung tinanggap mo sa Jesus. Gasgas na yun sa Facebook. Amen? Ang pinakamagandang desisyon mo sa buhay ay tinanggap mo sa Jesus. Totoo naman po yun. Yun po talaga ang realidad. So, si Jesus Christ kasi nung nasa lupa, nag-invest siya sa 12. Nag-invest siya panahon. 3 taon niyang kasama yon. Nakikita ni na Pedro, nagpapatong siya ng kamay, nag-i-impart, nagpapagaling na may sakit. Kasi iiwanan sila ni Jesus eh. Iiwanan sila ni Jesus. Iiwanan ni Jesus yung ministry. Dahil si Jesus, pagdating niya ng edad na 33 taon, babalik na siya sa langit. Kaya nagturo siya. Dinisciple niya yung 12 alagad kasi alam niya, iiwanan niya yun eh.
Yan ang dahilan kung bakit tayo po ay nagdi-disciple. Hindi habang panahon, ako po 55 years old na. Hindi ko alam kung hanggang kailan po ako magdi-disciple, pero ako gagampanan ko lang yung assignment ko. At pagka natapos na ito, bahala na si Lord. Amen? Ginawa po yan ng Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kailangan natin na i-impart natin. So, panghuli na po tayo. Ayan. Balik tayo kay Maria. Amen. Si Maria nag-multiply, nagamit na instrumento para magkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Talagang nanganak siya. Ngayon naman, pangatlo, sabi po rito, number 3 ay good testimony. Sabi po doon sa Lucas chapter 2, verse 48, namangharin ang kanyang mga magulang. Nang siya'y makita, sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Kasi sa panahon po noon, pagka po may piyesta ng Pasko sa Jerusalem, sa Kamba may handaan doon. Pumupunta po doon ang mag-asawang si Jose at si Maria. Kasama po si Jesus. Si Jesus po ay 12 taon na. At nung sila'y pauwi na, ay namalikmata yung mag-asawa. Nakita po nila na nawawala si Jesus. So, 3 araw po nilang hinahanap. At nung matagpuan po nila, ay nandoon sa sinagoga, kausap po yung mga skriba, pariseo, at siya po yung nagtatanong at nakikinig. Kaya si Jesus po ay dumaan din ng process. Amen? Education. Hindi na lang ang nasulat sa Biblia yun. Ang nasulat na lang ay yun, hanggang 12 taon siya. Pero siya po ay nag-aral din. Amen? Sabi doon sa Luke chapter 2, verse 52, kung di pa ako nagkakamali, siya ay lumahawak ang kaalaman. At siya po ay may takot sa Diyos at naging kalugod-lugod sa tao. At siya po ay nag-aral. Amen? Experience. Education, experience, exposure. Pagdating po niya ng edad 30, siya po ay nag-ministry na. Amen? Kaya, makikita natin ang buhay ni Jesus. At ang kukunin natin dito, yung good testimony ni Maria. Ang sabi po ni Maria, ay lubos kaming nag-alala lubos kaming nag-alala sa iyo. Amen? Sabihin, ang nanay po ay nagmamalasakit. Si Maria, ginampanan din niya yung kanyang tungkulin kay Jesus. Palakpakan po natin ang mga nanay dito. So, ang mga nanay ay pagpapala po yan sa mga pamilya. So, how to be a good testimony? Number 1, pure. Talagang si Maria dalisay. Amen. Siya po ay, palabang sa panahon ngayon, Maria Clara. Amen? Kaya nga, siya naman ay napili ng Diyos. Pangalawa, trusted, mapagkakatiwalaan. At pangatlo po ay yung obedient. So si Maria po ay ginawa nating halimbawa ngayon na nagkaroon siya ng assignment sa Panginoon. Hanggang sa si Kristo ay mapako sa krus, nandoon ang kanyang nanay. Amen? Naka-monitor. Amen? Naging bahagi ng tagumpay sa mission po ng Panginoon Jesus. Kaya tayo po ay may assignment. Ano po ba yung, bakit po ano ba yung benepisyo pagka ginawa natin yung assignment ng Diyos? Number 1 po ay fulfill the plan of God. Para magkaroon ng katuparan yung plano ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa po ay para tayo mag-multiply. Amen?
At syempre, tayo po yung patotoo. No, yung binagong buhay. May kanya-kanya po tayong karanasan. At ma-enjoy po natin ang buhay Kristiyano kapag ginawa po natin yung ating assignment. No? Especially, ang kailangan po talaga natin ay mag-win soul. No? Yung mag-share tayo, mag-invite po tayo. Yung mga taong may mga problema, share natin ng gospel. Amen? Kung kayo po kinukumbikta ng Banal na Espiritu, gawin nyo. Amen? Kasi po, mahal ng Diyos ang mga tao. Kahit sino pa man, walang itinatangi ang Diyos. Kahit paano nakaraan ng tao. Mahal niya. Gusto niya tayong magtagumpay, gusto niya tayong lumakas, at gusto tayong pagpalain. Sabi po sa John 10:10, A, si Satan pumarito sa lupa para pumatay, magnakaw, mawasak. B, si Jesus na parito sa lupa para ang mga tao ay bigyan ng buhay na ganap at kasya. Tayo po ay tumayo at atin pong sambahin ang Diyos sa umaga pong ito. Nagre-release po ang Diyos ng anointing sa ating buhay. Yung compassion. Nire-release po ng Diyos sa ating puso. Magkaroon tayo ng habag. Marahil may mga pamilya pa tayo na hindi pa ligtas, ay yan ang assignment mo. Maging saksi ka sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkatapos, alagaan natin. Magtiyaga tayo. Bigyan natin ng oras. At kapag yung tao ngayon, lumago, lumalim, tuwan-tuwa ang Lord. Naganap po yung assignment po natin. Yan ang purpose ng Diyos sa atin. Para paglingkuran po siya. To win soul and make disciple. Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos. Orabas sakakanda. Iarabas sikaraba. Lord, I release anointing. O Diyos, I release ang banal na Espiritu ay mangusap sa buhay po ng bawat isa. Orabas sikaraba. I release healing. Palaksin niyo po. Thank you for spiritual healing sa buhay po ng bawat isa. Sumamba po tayo ngayon pong umaga. Habang inaawit natin ito, di ba napakabuti po ng Diyos sa buhay natin? Kahit kailan di tayo sinumputan ng Diyos. Kahit kailan, ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung purpose niya. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung assignment natin. Diskubrihin mo yan. Hindi natin kakayanin, pero ang Holy Spirit, siya yung magbibigay sa atin. I release life sa buhay ng bawat isa. Ama, buhayin niyo po, Ama, ang mga natutulog na Espiritu. Lord, I release anointing of the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa. We speak Jesus sa buhay po ng bawat isa. We speak Jesus sa aming bansang Pilipinas. We speak Jesus sa iba't ibang bansa. Horaba sakakanda sikarabe. Stronghold. Sambahin natin si Jesus. We declare that Jesus is Lord over the world. Si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Walang pangalang binigay sa silong ng langit na sukat ay kaligtas ng tao, o hindi ang pangalang Jesus lamang.
Habang sinasamba mo ang Diyos ngayong umaga, gumagaling ka. Lumalakas ka. Mag-focus ka kay Jesus. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Jesus, your name will break every captive. I speak freedom. Lumalaya ka. Magtapat ka lamang sa Panginoon. Your name is love. Very strong cord through the shadows. Habang tayo maawit, kausapin mo si Lord. Nire-restore yung fire sa puso mo. Nire-restore yung intimacy mo sa Diyos. Tuloy-tuloy lang ang awit. Yes. Mag-pray ka ngayon. Sabihin mo na gagawin mo na yung assignment mo sa Panginoon. Lord, the anointing of evangelism, padaluin niyo po sa buhay po sa bawat isa. Nire-restore ng Diyos yung dati mong ginagawa. Isama mo ang Diyos sa mga plano mo. Binigyan ka ng Diyos ng trabaho. Nasa ibang bansa ka man, narito sa Pilipinas. Dinala ka sa lugar na yon. Hindi lamang pagpalain ka sa trabaho, kundi ibahagi mo ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Ilapit mo ang mga tao kay Jesus. Sambahin mo ang Diyos. His power, your name is healed, your name is life. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, may kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Yes. Name is healing. Your name is life. Every stronghold. Yes, oh God. Yes. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over our family. We speak salvation sa bawat pamilya ng bawat isa. Sige po, kausapin niyo si Lord. May pinapaalala po ang Diyos sa atin. Nire-restore ng Diyos yung ating dating alab, compassion sa ating puso. Nire-restore ng Diyos yung buhay panalangin mo. Nire-restore ng Diyos yung dati mong alab sa paglilingkod sa Diyos. Nasa ibang bansa ka man nandito.
Pwede po kung sumunod kayo sa aking panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal sa mga kaluluwa. Salamat din po sa pagliligtas niyo sa akin. Dati tupang ligaw ako. Walang direksyon ang buhay ko. Pero ngayon, alam ko na ang aking assignment. Inaamin ko po, marami akong pagkukulang, pagkakamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po ngayong umaga. Inilagay mo sa puso ko na mahalin ang aking buong pamilya, ang aking mga kamag-anak, aking mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, kaklase, dito sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas. Gabayan niyo po ako, Panginoong Jesus. Ang banal mong Espiritu ang manguna sa buhay ko. In Jesus' name. Ako na lang po ang mananalangin, Lord, I speak life sa buhay po ng bawat isa. I speak revival sa puso ng bawat isa. Thank you po sa lahat ng naritong magulang, kabataan, maging mga nasa iba't ibang bansa. Sa lahat po na nakakonect dito, we speak blessings sa kanilang buhay. We speak promotion. We speak anointing of the Holy Spirit. Gawin niyo po silang mapanalanginin. Bibigyan nila ng panahon ang pakikipag-usap po sa inyo. Bibigyan nila ng panahon ang relasyon po sa inyo. Bibigyan din nila ng panahon para mag-share sila ng gospel sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Mga taong konektado sa kanila. Lord, I release anointing of evangelism sa buhay po ng bawat isa. Lord, we speak blessing sa kanilang mga trabaho, negosyo, trabaho sa gobyerno, private sector sa ibang bansa. We speak promotion sa mga nasa ibang bansa. Lord, we speak blessing sa kanilang mga kumpanya. Lord, sila po ipagpapalain nyo. Magiging pagpapala sila sa kanilang mga family dito sa bansang Pilipinas. Lord, I declare, masishare nila ng mabuting balita ang mga kasama nila sa trabaho. Maging dito sa Pilipinas, salamat sa anointing of evangelism sa buhay po ng bawat isa. O Diyos, Lord, sa mga magsasaka, I speak life. I speak harvest. Muli silang aani sa taong ito. In Jesus' name. Hurabasakakanda sikarapakarapa. Yung mga negosyante, bibigyan nyo sila ng bagong oportunidad. I apply the blood of Jesus sa buhay po ng bawat isa. Yung mga nag-a-apply sa trabaho sa Pilipinas, sa ibang bansa, granted po ito. Hurabasakakanda sikarapa. Lord, may inihanda na po kayo sa kanila. Sabi niyo po sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng aming mata, narinig ng aming tainga ang inihanda niyo. Lord, may naghihintay sa kanilang bawas. Hurabasikakanda. Mga destiny helper na magiging bahagi ng kanilang tagumpay. Yung upang magampanan po ng bawat isa ang assignment na nanggagaling po sa inyo. Lord, salamat sa Dorcas anointing sa iglesyang ito. In Jesus' name. At Lord, I apply the blood of Jesus sa angkan at pamilya ng bawat isa, sa lahat ng konektado sa church na ito. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Lord, I apply the blood of Jesus sa buhay ng bawat isa. I apply the blood of Jesus sa mga tahanan ng bawat isa. I apply the blood of Jesus sa mga sasakyan ng bawat isa. Sa barko man to, sa eroplano, sa mga single four wheels. I apply the blood of Jesus sa kabuhayan ng bawat isa. I cancel lahat ng natural evil calamities. I cancel sa pangalan ni Jesus. Walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa angkan at pamilya ng bawat isa. Be disconnected in Jesus' name. In Jesus' name. Even mga sickness and diseases, Lord, itinataboy namin ito. Lord, i-anoint nyo ang pamilya ng bawat isa. Pahiran nyo po ng langis nyo. Magiging madulas ang bawat isa. Hindi sila pwedeng dikitan ng mga bakterya, mikrobyo, lahat ng mga virus
even yung high blood, yung heart attack, cardiac arrest, I cancel sa pamilya at angka ng bawat isa in Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name will break every captives. At Lord, ang pamilya ng bawat isa ay cover ng blood of Jesus. Sa panahon po ni Moises, lahat ng tahanang may pahid ng dugo ng hayop, nilalampasan ito ng salot. Lahat ng tahanang may pahid ng dugo ng hayop, nilalampasan ito ng angel of death. Sa aming pamilya, walang karapatan si Satanas, 10 ng kanyang mga kampon. Balot ng dugo ni Jesus ang bawat isa. Binibigo namin ang lahat ng masasamang plano ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Hindi lamang sa aming mga pamilya, sa buong body of Christ. Lord, magtatagumpay ang body of Christ. Kagaya po ng panalangin ni Jesus, anumang pangalan ng church nila, Lord, protektahan niyo sila ng banal na dugo ni Jesus, maging ang kanilang pamilya. Ang sabi po na inyong salita, at gayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. At kahit pintuan ng impyerno, ay hindi makapananaig sa iyo. Anumang talian mo rito sa lupa, tatalian sa langit. Anumang kalagan mo rito sa lupa, ay kakalagan sa langit. Lord, we release prosperity sa buhay po ng bawat isa. Hura basa kakanda. Salamat ang mga anak nila, Apo, regalo nyo sa kanila. Lahat ng mga anak nila at Apo, aakyat sila ng entablado. Matutupad po ang pangarap nila at yung assignment na ibinigay nyo sa kanila, ang mga kabataan dito ay ibe-bless nyo. Maraming salamat po. Yung mga activities sa mga church, bless them. Yung nalalapit po, Ama, na BBS, Vacation Bible School sa church na ito, sa panguna po na ito kami, sasamahan nyo ito. Sa lahat ng churches, Lord, ihahanda nyo yung next generation sa mga churches, sa mga anak at apo ng mga kapatid ko, magtatagumpay ang mga anak nila. Kami at ang pamilya po namin ay maglilingkod po sa inyo. I declare, O Diyos, we are blessed. Paganda ng paganda, pabuti ang buhay po ng bawat isa. Yung mga magulang sa darating na pasukan, ipuprovide nyo ang mga pang-tuition ng kanilang mga anak. Ang mga guro, i-prepare nyo ngayon pa lamang. Bless ang mga eskwelahan. Ang Pilipinas ay mahal namin. Pinagpala nyo ang bansang Pilipinas. Ngayon po'y nagtatagumpay ang lahat ng gawain. We declare that Jesus is Lord. We release anointing of the Holy Spirit sa mga churches. Palakas ang palakas, pabuti ng pabuti. Mag-rise po kayo ng maraming intercessor sa mga churches, mga mananalangin, bantay sa mga church. At ang church na itinatag nyo, walang pwede makapagsara dito. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. Maraming salamat po. Kami po'y nagpapakumbaba. Salamat sa blessing ang July, August, September, October, November, December, a year of harvest, a year of revival, a year of restoration, a year of the Holy Spirit, a year of promotion, handaraba, sikaraba, a year of victory. Kami, kasama ng aming sambahayan, ang buong body of Christ, pinagpala nyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.